Sabi ko lang ay go lang and think positive. Are you looking to study, work and live a life abroad? Get a quality education. We're the leading education consultancy. Ako si Andre G. Flores at nakatira ako sa Parcotela, Gapan City, Nueva Ecija. Ang ginagawa ko sa Pilipinas ngayon ay tumutulong ako sa water refilling station ng aking papa. Minsan, tumutulong ako sa pagde-deliver, sa paghuhugas ng galon or sa paggagayak ng yelo. Ang hobby ko po ay maglaro ng online games or drawing o pag-drawing sa aking mga notebook. Ngayon po. Sa una po, akala ko po yung pag-abroad lang po yung pag-work lang. Hindi ko alam na pwede ka pala mag-aral doon. Kaya na-interest din po ako. Kaya nung nalaman ko na pwede mag-aral doon at tinanong ko ang tita ko kung pwede akong pumunta doon, sabi niya, o sige, pagkatapos ko raw mag-aral. At narinig ko rin ang Australia, ang una natatakot ako kasi marami daw gagamba. Pero sabi ko, kaya ko naman yun. Pwede na yun, okay na. Siguro yung pinsan ko na nauna na sa akin doon. Kasi nung napunta na siya doon, parang na-inspired ako na gusto ko rin pumunta doon at mag-aral kasi pwede niya rin ako turuan dahil nauna na siya sa akin, tapos alam na niya kung paano gagawin at pwede niya ako maturuan. Siguro dahil sa pinsan ko na nauna na doon, sabi niya ay try ko raw yung ENC dahil mas madali daw po ang naging process po ng kanyang pag-apply po sa student visa. Actually, ang ENC lang po ang kinonsider ko kasi yun lang po ang kinonsider ng pinsan ko at nakita ko naman po kung paano maginhawa po yung proseso nung sa kanya. Actually, mahirap yung process kasi pabago-bago yung mga kailangan. Ang una kasi sa English test ko noon ay 6 lang ang kailangan. Pero biglang tumaas po sa 7. Kaya nag nag ulit-ulit pa po ako ng English test bago po. Siguro po yung English test po talaga. Yung mga bagay po hindi ko po maintindihan tungkol po sa mga documents para pong naisabi po sa akin kung paano po gagawin ng mas maayos. Saka na para pong kinabahan po ako, parang baka hindi po ako matanggap pag gano'n. Pero po, nagabayan naman po ako ng employee na INS. Yung pagpunta po sa mga sa mga place po na hindi ko po alam. Parang ganito po, dito po. Actually, wala po akong masyadong po doon. Kasi ang alam ko po sa isip ko ay matatanggap po ako. Yun lang po yung nasa isip. Nasa bahay po ako noon, nanonood po ako ng video nung tinawagan po ako ng ENC. Tapos po, sinabi daw po, tanggap na po ako. Actually po, natuwa po ako. Tsaka nagulat din po. Pero alam ko naman kung makakapasa. Actually, ang flight ko daw po ay after New Year. At yung preparation ko dun ay siguro yung pagbabanding na lang muna tapos paggagayak ko ng mga bago. Siguro po uwi po ako ng Pilipinas tapos po ay mag-a-apply po ako bilang daycare teacher. Kasi na-inspire po ako ng teacher ko noon dahil pagaling po niyang mag-assist ng mga bata. Sabi ko po, paglaki ko po, gusto ko rin po maging katulad. Siguro po ma-benefit po ako nito financially. Kasi po, ang pagiging teacher po sa Pilipinas ay pwede ka po mabayaran ng gobyerno. Excited po. Sabi ko lang ay go lang and think positive.
good thing that I went through with ENZ. Otherwise, I would have a harder time getting my student visa. Thanks to ENZ's help, the process became easier because they clearly explained everything I needed to do with the documents. I am also thankful to the ENC employees for guiding me through what needed to be done. And to my cousin who referred ENC to me and my auntie who supported my journey on getting my student visa. Boom! Eh! A leader in the